ang isang tanong na tila nakakabingi sa katahimikan. Bakit nga ba maraming senador ang tahimik tungkol sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte? Simple lang ba ang sagot o may mas malalim na dahilan sa likod ng katahimikan na ito? Pero bago natin sagutin iyan, alamin muna natin ang mga nangyayari. Tahimik, pero bakit? Sabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa, maraming senador ang nagdesisyong manahimik tungkol sa isyong ito at isa na rin siya dito. Bakit? Takot daw mawalan ng koneksyon sa Malacanang? Pero may iba pang tanong na naglalaro sa isip ng marami. May kinalaman ba ito sa kumpiyansa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? O baka naman dahil hindi nila mabasa kung paano gumalaw ang palasyo? Kung tutuusin, malinaw naman sa batas na ang impeachment ay isang lehitimong proseso. Kung gusto nilang gawin nila, sabi pa ni Senator Bato de la Rosa. Pero teka, bakit tila wala pa ring naglalakas loob? Dito nagiging masaya ang usapan. Maaring may ilan sa Senado ang hindi handang sumugal. Hindi si PBBM ang nagpapaikot ng impeachment, ngunit malinaw na ang kilos ng Malacanang ay may epekto. Kung magkomento sila laban kay VP Sara, ano ang implikasyon nito sa kanilang relasyon sa administrasyon? Dahil dito, tila napupunta ang mga senador sa isang alanganing sitwasyon. Kung mananahimik sila, tila pinipili nilang maging safe. Pero kung magsasalita sila, may banta ng pagkakaiwalay sa kapangyarihan. At tila, pati ang Malacanang ay na-checkmate ang mga senador na kumakampi kay VP Sara Duterte. Sabi nga ni Senate President Chis Escudero, refrain from commenting. Bakit? Dahil kapag tumuloy ang impeachment, maaaring umupo ang Senado bilang impeachment court. Kung magbibigay sila ng opinion ngayon, maaaring gamitin ito laban sa kanila sa hinaharap. Kaya't ang pagpili ng katahimikan ay hindi lamang para sa Malacanang, kundi pati na rin sa kanilang legal na kalagayan. Pero may isa pang bagay na dapat pag-isipan. Alam ng Malacanang kung paano maglaro. Kung tahimik ang mga kalaban, hindi nila mababasa kung ano ang susunod na galaw. Pero dahil dito, hindi rin tuluyang naibubunyag ang intensyon ng Malacanang. Sinong nasa mas malakas na posisyon ngayon? Huwag nating kalimutan ang core issue, ang confidential funds. Si VP Sara ay naakusahan ng hindi wastong paggamit ng 612.5 milyon na confidential funds. Pero sabi ni De La Rosa, kung ito ang issue, dapat lahat ng ahensya na may confidential funds ay imbestigahan. Tama ba ito? Posible. Pero kung susuriin, tila nalilihis ang usapan sa mas malawak na issue. Tanggalin na lang kaya ang confidential funds kung ito ang problema? Isang praktikal na suggestion, pero ang tanong, may political will bang gawin ito? Narito ang pinakakagiliw-giliw na bahagi. Ang pagdedesisyon ng mga senador na manatiling tahimik ay parang isang chess game. Hindi sila sigurado sa magiging galaw ng palasyo. Hindi rin sila sigurado kung sino ang dapat panigan. At higit sa lahat, hindi sigurado kung sino ang mananalo sa dulo ng laban. Kaya ano ang dapat abangan? Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Ang impeachment laban kay VP Sara ay hindi simpleng issue ng pananagutan. Ito ay isang bagyo ng politika. Ito ay isang masalimuot na laro ng kapangyarihan, koneksyon at taktika. Habang ang mga senador ay tahimik, ang Malacanang ay tahimik din.
tila pinapanood kung paano nagkakandara pa ang kanilang mga kalaban. Ang katahimikan ng Senado ay isang taktika, isang kalkulado at maingat na hakbang sa gitna ng hindi tiyak na hinaharap. Pero ang tanong, hanggang kailan sila mananatiling tahimik? O baka naman sa kanilang pananahimik na ipapakita na nila ang kanilang panig? Abangan. Mateo 10 verse 16. Narito, sinusugo ko kayo na tulad ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, kaya't maging matalino tulad ng mga ahas at maamo tulad ng mga kalapati. Ang katahimikan ng maraming lider ay tila isang pagpapaalala ng mga salita ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 10 verse 16. Sa mundo ng politika, ang bawat salita ay may bigat at maaaring magdulot ng implikasyon na hindi hinaasahan. Kaya't ang pagiging matalino tulad ng ahas ay mahalaga sa ganitong mga sitwasyon. Maingat na pag-iisip, kalkuladong galaw, at pagpapahalaga sa relasyon sa kapangyarihan. Ngunit ang pagiging maamo tulad ng mga kalapati ay nagpapakita rin ng hamon paano pananatilihin ang katapatan at prinsipyo sa kabila ng ingay ng politika. Ang Senado tulad ng mga tupa sa gitna ng mga lobo ay pinipilit na magdesisyon sa pagitan ng pananahimik at pagsasalita. Ngunit ang tunay na hamon ay hindi lamang ang kanilang panlabas na aksyon, kundi ang kanilang panloob na intensyon. Ang kanilang mga puso ba ay nakahanay sa katarungan o kanilang sariling interes? Ang mensahe sa talatang ito ay mahalaga sa ating kaibigan, hindi lamang sa konteksto ng politika, kundi sa ating araw-araw na buhay. Tayo man ay nasa sitwasyong kailangang pumili, naway maging maingat tayo at mapanuri. Sa bawat desisyon, itanong natin, ito ba ay para sa kapikinabangan ng marami o para lamang sa sariling interes? Sa huli, ang pagiging maamo ay hindi nangangahulugang kahinaan, kundi lakas ng loob na panatilihin ang pagiging matuwid kahit sa harap ng pagsubok. Maging matalino, ngunit huwag kalimutan ang prinsipyo na nakabase sa banal na kasulatan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo sa pagkakataong ito. Nagpapakumbaba at hinihiling Panginoon na inyo po kaming pakaingatan, lalong higit ang mga problemang nangyayari sa aming pong gobyerno. Hindi po namin alam, Panginoon, kung saan ito pupunta. Ngunit kayo, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat. Ilid niyo, Panginoon, sa tamang landas ang aming bansa. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pag-iingat at paggabay sa bawat isa, at tulungan kami na lahat ng aming gagawin ay magkaroon ng katalinuhan na sundin kung ano ang tama at base sa inyong banal na salita. Tulungan kami, Panginoon, na maging katulad po ninyo, mapagkumbaba, mahinahon at puno ng pagmamahal. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito ay isama tiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.